Good afternoon po, Sir Jasa. Gusto ko lang po sanang panagot po sana yung company po na simulat po sa umpisa halos po lumuhod po ako sa kanila ng para po sa gamot ko kasi hindi po nila alam yung sakit po nung pagsabog sa akin ng acetylene nung araw ng oras po ng trabaho. Pero ako ako pa po yun nagmakaawa sa kanila na sa totoo lang dapat po sila makipag-coordinate sa akin. Pinabayaan po nila ako, ma'am. Tapos isang beses po kinausap sila ng partner ko, parang pinamukha pa nila sa amin na kailangan daw po ba magpadala sila ng 100,000. Nandiyan po, ma'am, yun. May text messages ba sila? Tapos po, bandang huli, pinadala niya po sa amin 1,500 para daw po sa gamot ko. Ma'am, hindi po kakayanin ng 1,500, ma'am, yung mga sugat na nangyari po sa akin. Pwede niyo po bang ikwento sa ating mga netizens kung ano po ang nangyari at sino po yung employer na inyong tinutukoy? Yung company po kasi na yun, ma'am, tracking po siya. Ano pong pangalan ng company, sir? SEJCV. SEJCV? Ayan po siya, tracking po. Tracking company po. Opo. Tapos, sir, ano po ang trabaho niyo dito? Unang pasok ko po kasi dyan, ma'am, helper po sana talaga ako ng driver ng truck. Opo. Kumbaga po per biyahe po talaga ako, pahinante po. Tapos po, nung mga ilang linggo, isang linggo pong nakalipas, sakto, naipasok po ako ng helper ng mekaniko po. Kasi po marunong po ako mag-fabricate. Kumbaga naging assistant ka ng mekaniko. Okay. Tapos, doon po, nagsimula hanggang po naman sa bago ako maaksidente, maganda naman po yung samahan namin, lahat, pati po ng mga trabahador. Okay. Ito lang po talagang nung naaksidente na... Ano po ang nangyari sa aksidente niyo, sir? Ano bang nangyari sa inyo? Meron po kaming iniinit na cylinder head po para sa mga makina ng truck. Kailangan po kasing mabuksan yun. Gawa po ng sobrang tigas niya. Ininit po namin siya gamit yung acetylene. Oxy-acetylene. Ngayon po, hindi po namin inaasahan na nagkaroon na po ng leak yung hose ng acetylene. Yung po yung huli ko na pong naalala, nung sumabog po, tapos tumakbo po, nagtatatakbo po ako dahil sobrang init po Talaga pong natunaw po yung suot ko. Wala naman po silang fire extinguisher. Okay. Sa mismong field. Meron kayo, sir, protective gear? Kasi supposedly pag mga ganyan, dapat meron kayong takip sa mukha, takip sa katawan. Wala po? Wala po. Nanghihingi po ako sa kanila noon. That time ng kahit po welding gloves, yung asbestos blanket, na may protection man lang po ako sa kamay. Kasi wala po. Puro lang po kami request. Wala po silang napoprovide para sa akin. Okay. Tapos, sir, yung mga kasamahan niyo may nasaktan din o kayo lang talaga ang napuruhan nung pagsabog? Meron pong isa. Meron po akong isang kasama na inabot din po siya. Okay. Meron pong mga minor siyang pero sugat. Minor lang yung kanya. Sa'yo yung malala. Ilang araw po kayo na hospital, sir, para po alam natin? Sobrang 1 buwan po. Ano ang tinamo mong sugat, sir? Di ba may mga second degree burn? Ano po bang? Ang nakita ko lang po doon, second and third degree. Second and third degree burns. Tapos ano po ang binigay sa inyo na paunang gamot or mga tulong po na binigay sa inyo nitong SEJVC tracking? Bale po, may yung una naman po, nagbigay naman po sila ng para sa reseta. Kasi naresetahan po ako. Nag-waiver po sana ako, gawa ng gusto ko po, yung malapit lang po sana sa aming hospital dahil sa Taguig pa po kami. Ngayon po, na 9:30 na ng gabi, may mga conversation naman po na magpapatunay na wala pa po yung para sa gamot. Kasi ang gusto po nilang mangyari, pumunta po kami sa Mercury Drug at magtanong po kami kung magkano daw po yung nasa reseta, saka po sila magpapadala. Na which is po, ma'am, dapat po sila po yung niyan Dapat may nag-a-assist sa inyo. May nag-a-assist Lagi lang po ang rason nila. Meron naman daw po yata akong may tutulong sa akin dahil wala daw pong makakapag-assist sa akin. Puro lang po sila ganun. Sa hospital, sir, huli na po, magkano po ang balance nyo pa? Kasi nabanggit nyo po kanina na kinailangan nyo pang mag-promissory note. Opo, 62,000 po. Doctor's ang natitira, 62,000. Tapos hindi pa po ito binabayaran ng kumpanya or tinanggihan po nila na bayaran? Hindi pa po. Hindi naman po sila tumanggi. Pero puro lang po kasi sila tomorrow
Good afternoon, Ma'am Marivic. Yes, good afternoon po. Ma'am, lumapit po kasi sa aming tanggapan si Sir Josel Valenzuela. Nandito po siya ngayon sa studio. At siya po ay biktima ng pagsabog po ng isang acetylene gas sa kanilang kumpanya. Ngayon, ito pong Southeast JCV Logistic Inc., na isa pong trucking company, ay wala daw pong ibinigay sa kanila na protective gear habang sila po ay nagtatrabaho. So, nais po sana namin, Ma'am Marivic, na baka po maaring ang Dole Cavite ay magsagawa po ng isang inspection sa kumpanya na Southeast JCV Logistics para po malaman kung meron po silang compliance sa occupational safety ng ating mga empleyado. Pwede po ba yan, Ma'am Marivic? Ay definitely po, nasa mandato po yan ng Department of Labor na kung saan ay tinitingnan po namin ang occupational safety and health standard ng isa sa aspeto na ini-inspection namin. At ganyan po sa may bigla ang aksidente ay within na 24 hours ay kailangan ma-report po yan ng naturang kumpanya. But since kayo na po ang nagsasabi sa amin na yan nga po ay may ganyang sitwasyon na nangyayari, immediately po, tomorrow, magpapadala po ako ng aking inspector dyan po sa nasabi ninyong kumpanya, ang Southeast JCT. Yes, that's good to hear. Southeast JCV Logistics Inc. po. Saan po siya? Saan po? Exact area? Sanyog po. Sanyog. Sanyog. Saan po? Okay, Bacoor. Bacoor, Cavite, ma'am. Bacoor, Cavite. Opo. Ma'am Marivic, napakagandang balita po niyan, ano? Pero para po sa kaalaman ng ating mga netizens, lahat po ng nanonood, ano po ang maaaring mangyari sa Southeast JCV Logistics kung sila po ay mapag-alaman na hindi po nagko-comply sa hazard or sa safety hazards po and occupational safety ng ating mga empleyado? Okay, marami pong penalty ang pwede po nilang liability na may kaukulang financial na po. Pero ang gusto lang po naming tuunan ngayon ay yung liability nila dun sa ating manggagawang apektado ng aksidente niyan. Pero immediately po ay inaasahan po namin na yung tulong, yung pag-assist sa agarang paggamot sa kanya. Definitely dapat kung yan ay may mga provision ng kanyang PhilHealth ay nababayaran at even po yung kanilang SSS and even to the extent po ng ECC ay meron po siyang makukuhang benepisyo dun sa step ng nangyari sa kanya o sa kanyang pangangatawan. No po? So, immediately po, tomorrow magpapadala kami para malaman po namin ang buong detalye ng nasabing aksidente. Isa po ba sa mga maaari pong penalty laban sa Southeast JCV ay pwede po ba silang mapasara kung sila po ay hindi nagko-comply sa labor regulations po natin? Tingnan po natin, basta't iproseso lang po namin ng mabuti, basta't kung yan naman po ay talagang merong na nawalan ng buhay ay automatic po yon na wala namang nawalan ng buhay, Ma'am Marivic, awa ng Diyos, pero wala po kasi talaga silang safety gear habang sila po ay may hawak na chemical o yung acetylene po. So, isa po yun sa nakikita nating violation at lalong-lalo na po wala din silang fire extinguisher, ma'am. Wala din po silang pang first aid, kagaya po ng sinabi ni Sir Josel. So napakarami na pong, kumbaga initial assessment po namin dito, napakarami pong violations nitong Southeast JCV Logistics offhand. No? So sana po, Ma'am Marivic, matulungan niyo po kami na ma-inspect agad itong kumpanya na ito at pasasamahan din po namin si Sir Josel para po bisitahin din ng inyong opisina para po kung may kailangan po kayo sa kanya, ma'am, na impormasyon, maibigay din po niya agad. Asahan po nyo, nadarating po kami. Actually, nandito po ako within the satellite office po ng Dole. Kung makadaan po ako doon sa area. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Marivic Martinez, Dole, Cavite.
siya po yung mag-a-assist sa atin, sir. No? So, Sir Josel, mamaya po, siguro off-air na lang, kunin namin yung information mo tungkol doon sa kumpanya. Opo. Good afternoon, sir. Sir, nandito po sa tanggapan namin ngayon si Sir Josel Valenzuela, isa pong fabricator sa inyong kumpanya, Southeast JCB Logistics. Ngayon po, ang sabi po niya, siya ay nasabugan ng acetylene. At siya po ay humingi at nagmakaawa na bigyan niyo po siya ng tulong habang siya po ay nasa ospital at nagpapagamot. Ngayon po, ang sabi niya, wala daw po kayo na ibigay na tulong or kung meron man, hindi po sapat. So ano pong masasabi ninyo doon, Sir Marlo? Hello ma'am, regarding dyan, hindi kasi ako yung mamahawak ng ano na yan, ng tawag doon yung issue na yan, yung problema. Sir, Sir Marlo, kayo po ang operations manager. So, imposible po na hindi nyo po alam ang nangyayari sa inyong kumpanya mismo. Yes ma'am, pero forwarded na po kasi yung issue na yan dito sa admin. Sila na nagko-control yan ma'am. Sir, ang tanong lang naman po namin at ang bine-verify lang po namin, bakit po walang naibigay na tulong or kung hindi man po, bakit kayo nailangan pa magmakaawa pa sa inyo ni Sir Josel para tulungan siya? Ma'am, hindi ko muna masasabit yan ma'am. Iko-coordinate ko muna sa ano ko. Sir, hindi naman pwedeng ganun. Operations manager ka, ba't ka pa naging operations manager kung hindi mo rin alam yung ginagawa mo, di ba? Yung mga decision ma'am is ano rin Sir, hindi kami nagtatanong ng, Sir Marlo, pasensya na po. Hindi po kami nagtatanong dito ng desisyon. Hindi rin po namin inaas na kayo po ay mag-decide on the spot. Ang tinatanong lang po namin kung ano po ang nangyari, binibigyang linaw po natin dahil meron pong nasaktan na tauhan ninyo. Meron pong nasaktan at hindi po nabigyan ng tulong kung saan ang kumpanya naman po ang dapat liable dahil hindi po kayo nagbigay ng safety gear nung siya po ay nagtatrabaho. Hindi po ba? Hindi ko masasagot ma'am, coordinate ko muna sa ano ko. Nung time po na nasabugan ako, wala po ako sa wisyo eh. Wala. Siyempre sir, disoriented po. ka, oo. Tapos, bumalik po kami ng yarda. May kasi yung kinakasama ko po kasi, halos siya po lahat na lumabas pa po siya ng oras ng trabaho, nagpaalam siya para lang mapuntahan ako. Tinanong po sila, bakit po kahit po sir, fire extinguisher ng ano, wala po kayo. Yung partner ko po, imbis po na that time pa lang ng pagsabog, may mapulot man lang siya na magpuprotekta sa kanya, wala po. Ano po bang ano nitong company ninyo? Kahit po any safety gadgets, wala po kayo? Ano pong in-explain nitong si Sir Marlo? Ang sabi po ni Sir Marlo sa amin, kasi daw po yung mga fire extinguisher daw po, nananakaw daw po ng mga driver ng truck. Nawawala daw po. Hindi naman sapat po na dahilan yun. Kasi sa totoo lang po, dapat po talaga kahit po yung para sa taong gumagawa, meron po silang pinoprovide. Or kahit po salary deduction Tama naman sir. Diba Pero po? sir, wala ka namang pinirhan ng mga waiver na ikaw ay hindi mo na hinuhold liable kumbaga ang kumpanya nung pagtanggap mo ng kung ano man ang natanggap mo sa kanila. Wala po. Wala pa. Po, ang Okay. pinaka-pinirmahan ko lang po ma'am na waiver, yung that time na itinakbo po ako ng emergency, pinirma po ako ng waiver sa hospital na kailangan ko pong malipat na mas malapit Taguig, po kasi sa mas amin. malapit sa bahay. Dahil malayo po dito sa Aysa, Cavite. Okay. Good afternoon, Sir Castillo. Hello, good afternoon po. Yes, good afternoon po. ECC po siya. Siya yung sa ECC. Para po sa kaalaman po ng ating mga netizens, Mr. Castillo, maaari niyo po bang i-explain kung ano po ang ginagampanan na trabaho po ng ating ECC, Dole ECC? Pagka po ganyang may work-related accident o illness, ang una po syempre diyang gagawin yung tinatawag na first contact o yung initial contact and initial intervention ng manggagaling yan sa Hindi po. employer. O, ibig sabihin nun dapat maging supportive yung employer dun sa nangyaring insidente ng kanilang worker. So nandyan yung nabanggit po kanina ni Director Marivic po, i-report po yung within 24 hours sa DOLE. And then yung kanyang mga benefits sa SSS saka sa ECC, mai-report din po agad yan sa system within 10 days. And then kung ano pong kailangan na tulong nung employee na naaksidente, maibigay po sana nung employer. Okay. Sir dahil Jerus, nga po,
Apo, po. pasensya na po. May isa lang po akong tanong ano po ang kinakailangan na mga dokumento ni Sir Castillo? Kasi hindi po tayo sigurado kung meron pong nagiging contribution ang employer or kung may deduction po kay Sir Josel ng ECC niya dahil yung employer po binabaan po tayo ng telepono. Pero kung babasehan lang po natin yung kanyang payslip, yung payslip po niya parang wala pong nakalagay na ECC doon, sir. So kung ganun po, sir, ano po ang maaari niyang gawin para po makakuha siya ng compensation po galing sa Employees Compensation Commission? Yes po. Ano naman po yan, yung EC premium ay ang employer ang nagbabayad nan, kaya wala yung magre-reflect na deduction sa payslip ng Tama. employee. Oo. Dapat dyan, ang talagang nagpa-file ng EC claim pagka employed ang employee ay yung employer talaga within 10 days yan. Yung mga kailangan dokumento dyan, syempre yung medical certificate, yung hospital records, yung EC logbook na tinatawag, yung record na kung saan doon nakalagay o nakalag yung nangyaring insidente kay Sir. Sir Castillo, ang question ko po kasi dyan, hindi po kasi cooperative itong ating kumpanya, itong Southeast JCV Logistics. At again, we don't have the information kung nagko-comply po ba sila sa contribution sa ECC. So, ano po ang maaaring gawin ni Sir Josel para po makakuha pa rin siya ng claim kung halimbawa na hindi siya tulungan ng kanyang employer? Kasi mukhang matigas po itong Southeast JCV, sir. Oo, yun nga po yung kalimitan na problema ng iba nating kababayan. Pagka ganyan naman, wala naman pong problema. Pwede naman pong direct mag-file na sa sa SSS. Ipo-provide lang yung mga proof na sila ay employed, no? Ipo-provide lang like yung katulad nyo nabanggit, yung payslip, ID, yung mga job contract, ganon. Tapos yung mga medical records, yan. And then, isasubmit yan sa SSS para ma-evaluate ng mga SSS medical evaluator natin. Na-prove na work-related yan. Ibibigay po yung benepisyo ni Sir, yung EC benefit. Kung ilang araw siya nag-absent, babayaran po yun ng ECC through SSS. Okay, and then, yun. pag na-approve yun, pag na-approve yung EC claim na yun, meron pa siyang pwedeng mag-file ng 10,000 na cash assistance dito sa opisina namin sa ECC. And kung may mga tinatawag na out-of-pocket expenses, yung mga gastos sa sariling bulsa, kung sino yung gumastos, employer o si Sherman, pwede yung i-reimburse, pwedeng i-file ng medical reimbursement yon sa SSS. Nako, magandang balita yun, Sir Castillo. So, i-verify ko lang, no, Sir Jerus, meron po siyang pwedeng i-claim na 10,000 cash assistance. Meron din pwedeng i-reimburse for out-of-pocket expenses. Pwede din ang medical reimbursement. At meron din pong financial assistance na makukuha galing po sa SSS. Tama po ba yun? Yes po, bukod pa yung SS niya, bukod pa yung EC, dalawa pwede niya makuha. Ayun, magandang balita yun, sir. At least, pansamantala po, habang tayo po ay nakikipag-coordinate sa Southeast JCV, maaari po nating i-claim sa DOLE at sa ECC po, maski po sa SSS, yung mga benepisyo po na nabanggit ni Sir Jerus Castillo. Sir Jerus, ma-confirm ko lang din po, saan po ang pinakamalapit ninyong tanggapan na maaari pong mapuntahan ng aming reporter at ni Sir Josel para po ma-file yung kanyang claim? Ang filing naman po ng EC benefit ay sa pinakamalapit na SS branch kung saan nakatira po yung claimant. Kaya lang, ang sistema ngayon dyan ay online filing na po kasi yan sa SSS. At nire-require na talaga ng system po natin na dapat talaga yung employer ang magpa-file nan online. Oo, sir. Kaso nga, yun nga, hindi po siya ma-coordinate at hindi nga siya ina-assist ng employer. So, siguro mas maganda po na personal na lang siyang pumunta sa SSS. Pwede naman po yun. Plus, narinig ko po kanina, magkakandak naman ng occupational safety health investigation dyan. I-attach na lang yung report na yun dun sa iba-file niyang claim sa SSS.
Ayun. Napakagandang balita niyan, no, Sir Jerus. Kami po ay nagpapasalamat sa panahon na inyong ibinigay sa amin at sana po ay matulungan po natin si Sir Josel. Magpapasama po kami, sir, ng reporter sa kanya para po ma-assist siya sa ECC at sa SSS claims po niya. At sana po may tauhan kayo, Sir Josel, na maaari pong tumulong din sa kanya dyan. Okay po. Okay po. Maraming salamat po, Sir Jerus Castillo, ang Regional Rehabilitation Case Officer ng ECC Region 4A. Sir Josel, ano po ang mensahe nyo na lang sa Southeast JCV bago po tayo magtapos? Sana po sa susunod maging maayos din po kayo sa mga tao. Kasi kami po, tumutulong po kami na mapabuti po yung company. Tumutulong po kami sa lahat. Sana po kami rin po matulungan ninyo. Kasi parang hindi naman po maganda rin yung kami na lang po ang laging makikiusap, sumusuyo sa inyo. Panigurado to, Sir Josel, may liability sila dahil karapatan mo yun na dapat protektado ka sa iyong workplace, kumbaga in safe working conditions ka. So wag po kayo mag-alala, i-assist namin kayo, Sir Josel. Even yung pag-file po ng kaso, pa-filean po natin sila ng kaso sa NLRC, sir, for violation of labor standards. So wag po kayo mag-alala doon, tutulungan din po namin kayo mag-file ng kaso sa kanila. Bukod po dito sa gagawin na ng inspection sa bukas na bukas din. Maraming salamat po. No problem po, sir.